Magkaaway ba, mga kababayan, si Roque at si Atty. Kaufman? Binutatan ni Atty. Kaufman si Roque ngayon, mga kababayan Dahil yung suggestion ni Roque, ang sabi nitong si Atty. Kaufman ay isang kabaliwan. Crazy scheme. O sa Tagalog, mga kababayan, kabaliwang pamamaraan. Di ba dati-rati pa, mga kababayan, laging ini-insist ni Atty. Harry Roque na mayroon pang isang remedy. Aside ito sa maraming remedy, mga kababayan mayroon pa siyang nakikitang isang remedy na gagamit ng Dutch law na kung saan, mga kababayan, dyan sa the Netherlands, mayroon pong batas na ang mga taong 80 years old pataas ay hindi na po nililitis, mga kababayan, at hindi na kinukulong. So, dahil ang ICC ay nandyan nakatirik sa the Netherlands, mga kababayan, meaning, under siya sa Dutch law. Dahil andun siya sa kanyang teritoryo Yan ang gustong i-remedy ni Harry Roque. Na si Tatay Digong ay pasok dyan. Dahil 80 years old na po siya, mga kababayan. Pero ayaw ni Kaufman. Ang sabi niya, that is a crazy scheme. O in other words, kabaliwang pamamaraan. Bakit ganyan talaga ang kanyang ginamit ng mga wordings, mga kababayan? Panoorin niyo po Crazy scheme. Crazy scheme against the Netherlands would be a big mistake. Big mistake daw, mga kababayan. Attorney Kaufman, is your legal team actively considering the options reportedly raised by Attorney Harry Roque to file a separate civil action under Dutch domestic law challenging the legality of Mr. Duterte's or President Duterte's arrest Mr. and detention? Duterte's? Perhaps you could enlighten me. Where is Harry Roque proposing to file this? Explain mo lang mabuti, Alvin. Ang tinutukoy ni Alvin dyan, mga kababayan, ay yung sabi natin kanina na 80 years old pataas, mga kababayan, hindi na nililitis dyan sa the Netherlands. Under Dutch law? Under Dutch legal law. And what's the nature of this? Has he mentioned it in the media? No, not yet. Hindi, sa vlog. It was proposed that a separate legal remedy filed under Dutch laws could be a possible option. Are you actively proposing the same? Well, this is not the first time I've heard such a crazy scheme. Crazy scheme? So narinig na niya pala yan, mga kababayan. This is not the first time that I heard this crazy scheme. Etong kabaliwang pamamaraan. Bakit crazy? I would put it that way because You will put it that way, kabaliwan. at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court. Kaya nga, involved talaga ang the Netherlands. Kaya nga, doon tayo dudulog. Dahil 80 years old si Tatay Digong and under ang ICC sa Dutch law. Baka na misinterpret ni mga kababayan, ni Kaufman. Hindi kasi in-specify ni Alvin, mga kababayan. Baka iba yung iniisip niyang isasampang kaso. Because in order to go to a target country or country where the person has selected to be the place for him to be under house arrest, should obviously the pre-trial chamber agree, he would have to pass through the Netherlands territory. Kaya nga. So, anong mali dun? Diba parang nagpapasaklolo tayo sa the Netherlands, mga kababayan? Na i-invoke ang kanilang existing law na 80 years old na si Tatay Digong. Kaya papalabasin dyan sa ICC. Siguro na misinterpret, mga kababayan, Iba siguro iniisip ni mga kababayan Kaufman. Pero sabi niya narinig ko na yan yung mga crazy scheme na yan. Anong narinig mo? So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands, Hindi the Netherlands against the Netherlands. The Netherlands against the ICC. By the way, mga kababayan, eto kasi si Kaufman bagamat lawyer siya ni PRRD, mga kababayan, ang kanyang pinaglilingkuran talaga ay ICC. Accredited siya ng ICC, mga kababayan. So, hindi niya pwedeng sabihin, mga kababayan, na sampahan natin ng kaso gamit ang gobyerno ng Netherlands, which is the Dutch government, ang ICC na pinaglilingkuran ko. Hindi nila yan gagawin. Sorry, Roque. Sana nga, andun si Harry Roque, mga kababayan, doon sa sa loob ng panel ng mga judges. Kaso nga lang, mga kababayan, pending pa ang kanyang appeal para sa asylum. Paano kung hindi magagrant at makakauwi siya, mga kababayan? Di sayang ang kanyang nasimulan. Balik na naman sa simula sila, mga kababayan, dyan. Sa ipapalit, ibibriefing na naman. Yan kasi ang tinitingnan ni ng kampo ni na PRRD. Pero dito sa ating bansa, mga kababayan, pinagkakatiwalaan po ni PRRD si Harry Roque. Sa makatuwid, nung mga panahong malapit ng kidnapin si mga kababayan, si PRRD, si Roque ang kanilang abogado.
Kaya nga, ginigipit din si Roque mga kababayan dahil abogado siya ni PRRD. Would be a big mistake. Big mistake daw. Hindi mo pa nga alam kung ano yon. May narinig lang daw siyang ganun mga kababayan na dati na. Crazy daw. Ewan lang din natin mga kababayan kung yun din ang kanyang tinutukoy ni Kaufman. Na crazy. Pero ito si Kaufman mga kababayan, parang 50-50 pa tayo dito. Hindi natin sigurado ang background nito Totoo ba yung naging abogado din siya ni Imelda? O ibang Kaufman yun? Gayon pa man, nagtatrust si VP Sara at sina PRRD sa kanya mga kababayan. So, siguro, wala tayong choice kundi mag-trust na rin. Pero, we are watching you. We are watching you. Kapag may maaamoy kaming ibang amoy sa'yo, Kaufman, magbabantay kami. Attorney, in your motion to defer adjudication on the urgent request for interim release, you cited several delays and roadblocks. Could you elaborate? O isa pa yan mga kababayan. Akala natin nag-grant na interim release. Nagpetisyon pala sila mga kababayan na i-hold mo na ang pagre-release ng desisyon sa interim release na petition ni PRRD. Ilalong matatagalan. Gayon pa man mga kababayan, sabi ni Kaufman, it was necessary dahil yung prosecution ang mga kababayan bigay sila ng additional document o argument na bakit hindi pwede i-interim release si PRRD. Kaya humingi na naman sila ng panahon mga kababayan na estadihan yun. In other words, na-delay. Another delay mga kababayan. Ang tanong, how long? For how long na naman yung delaying The iyan? nature of these obstacles? Or are they primarily procedural, diplomatic, or a combination of both? Well, unfortunately, I'm not entitled to elaborate further. The matter is subject to confidentiality, as you would have seen from the filings on the ICC. Tanungin mo na lang, Alvin, na ilang buwan na naman ba ang madadagdag niyan sa delay na iyan? Paano kung sumagot na sila mga kababayan at yung ICC, lalaruin na naman, papayagan na naman ang prosekusyon na magbigay ng argumentong bago? Wala nang katapusan, maghihingi na naman ng panibagong extension. Matatagalan si Tatay Digong. Anyway, yan ang kanilang gusto ng mga abogado dahil may sahod per month, per day, per session mga kababayan. Actually, per hour. A number of parts of that filing are redacted, and they're redacted for a reason, protect certain interests. Attorney, what are the specific delays, whether it is procedural, evidentiary, or logistical, that you believe justify a reassessment of the current schedule for the confirmation of charges? Well, I want to make it clear, at the present moment in time, the defence hasn't asked to postpone the confirmation of charges hearing. The nature of the delays and the Hasn't asked? Ano palang na-delay? Ibinalita na obstacles are confidential, but they are the information that we haven't received, because that's basically the substance of our application. Ano pala yun? Crucial for determining an issue which could Hindi postponement, pero extension. Ganyan? potentially bar the holding of the confirmation of charges here. Because, Attorney, there is a concern that the pre-trial chamber may interpret this delay as a tactic, stalling measure rather than a legitimate legal need. How do you respond to that? Well, the pre-trial chamber Taktik? Baka taktik yan, ang kabila. Sila ang nabigay ng bagong argumento mga kababayan. Bakit hindi dapat i-interim release si PRRD? Every hour, every second, every day na nakakulong si PRRD mga kababayan is injustice. So, kailangan natin ng resulta agad-agad. know exactly what we've argued, and the pre-trial chamber will understand that we're not deliberately stalling. I don't deliberately stall anything. I do what I believe is the best thing to do for the interests of my client. Okay. How about the Rule 121 of the ICC Rules of Procedures and Evidence, indicating it clearly that ensuring the efficiency of proceedings, in your view, has the Office of the Prosecutor failed to uphold any part of the obligation in this case? Well, I'm the last person who would normally hand out awards to the prosecution, but to their credit, they have actually met their disclosure requirements as expected in this case. Pinuri pa niya mga kababayan ang prosecution dahil sa timely na pagbigay ng mga ebidensya bago ang naset na deadline. Supposedly daw dapat mga kababayan, siya yung dapat huling magsasabi nito na nag-upload mga kababayan sa prosecution na on time na magbigay ng ebidensya. It's not been the case in other situations before the court, but ironically in this case, they have met their disclosure obligations. Ironically talaga. Say that we've been disclosed a huge amount of information, and that will take time to assimilate and to learn. Attorney,
Mag-double time kayo, malapit ng September. Ano na? Mag-August na mga kababayan. August, 2 buwan na lang. Huwag niyong sabihin, hihingi na naman kayo ng extension para sa ano? Sa September na pre-trial. On another note, Nako. 3 Philippine senators have called on the Senate Kawawas to urge PRD the nga. government to formally petition the International Criminal Court for the interim release of the former president, proposing a house arrest arrangement in The Hague. Ano yung resolusyon ng ano mga kababayan? Mga senador? Although pwede yung magamit mga kababayan for siguro support. Pero dyan sa kaso ni PRRD, parang malabong mangyari mga kababayan na yan ang pagbabasihan ng mga judges. Legally speaking, how likely is the ICC to consider such an appeal under any circumstances, if any? Could this influence the court's discretion in granting interim release under the Rome Statute? I think such an initiative on behalf of the senators is to be welcomed because it basically Welcome but not really that big deal mga kababayan pagdating sa kaso na ni PRRD. expresses the will of the people. However, the judges rule on evidence and rule on risk factors. Yan ang sinasabi natin. Wala pa rin yung epekto sa mga judges. So whatever these senators say, and I welcome it, I really do welcome it, and I thank them for it. Regardless, the judges have a set of rules which they use to decide whether or not an individual should be released or not. Ang hilingin mo lang Kaufman doon sa mga senador is yung certified na result ng investigation sa Senado. Kung paano nila kinidnap, kung paano magsinungaling, at if possible, another hearing. Paimbestigahan nyo eto mga taong nagsampa ng kaso kay PRRD mga kababayan. Eto mga makakaliwa kung ano talaga ang kanilang kredibilidad. Dahil yan ang punot dulo mga kababayan sa gulong ito na nangyari sa ating bansa. Imbestigahan nyo eto mga nasa likod ditong nagsampa ng kaso sa ICC. Tingnan natin mga kababayan. Yan ang matutulong ng mga senador ngayon. Hindi yung manawagan lang kayo ng manawagan. Kung manawagan lang, kaya namin yan. Gawin nyo ang hindi namin kaya. Imbestigahan nyo itong mga animal na nagsampa ng kaso kay Tatay Digong kung ano talaga ang kanilang agenda. Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.